Bukas, September 22, ito ang tinatawag nating autumnal equinox o ang araw na magkasing pantay ang haba ng gabi kung tayo ay nasa equator. Pero dito sa Pilipinas, October 1 pa ito mangyayari. Bago natin sagutin yan, kung paano ito nangyayari, ito ang alamin natin mamaya. Alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon this weekend mula kay Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Amor? Salamat, Professor Edmond. Magandang gabi, Pilipinas. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa. At ngayong gabi makakasama natin na isa sa mga weather forecasters nila na si Mr. Fernando Cada. Good evening po, Mr. Cada. Good evening, sir. Kanina pong 4 p.m., naglabas na po kayo ng panibagong weather bulletin at ayon nga po dito ang Eastern Samar ay nakataas sa storm signal number 1. So, ano po ba ang inaasahan ng ating mga kababayan dito sa Eastern Samar? Doon po sa ating mga kababayan dito sa Eastern Samar, asahan po nila na mayroong mga pag-ulan at may pagbugso ng hangin na aabot sa pagitan ng 30 to 60 km per hour at yun po ay magtatagal sa loob po ng 36 hours. So, yun po yung mga kababayan natin dahil nga po sa bagyong si Lawin ay nakataas po ang public storm signal number 1. Bukod po dito sa Eastern Samar, dahil nag-iisa pa lang po sila na merong storm signal, bukod po dito, meron pa po bang mga lugar at saan-saan po ba ito na maaari pang maapektuhan itong bagyong Lawin? Dahil po yung bagyong si Lawin ay napakabagal, 9 km per hour lang po ang kanyang halos ginagalaw, maaari pong sa susunod na 6 na oras ay nakataas pa rin ang public storm signal number 1 dun sa Eastern Samar at kung bahagya po itong gumalaw o bumilis, maaari yung ibang area o nasasakupan ng Eastern Visayas ang makaranas naman po ng public storm signal number 1. May mga gale warning pa po ba na nakataas sa ating bansa at saan-saan po ba ito? Dahil po yung bagyong si Lawin ay lumakas at 85 km per hour po ang kanyang maximum sustained wind, ay nakataas yung gale warning natin dito sa eastern seaboard ng Southern Luzon, eastern seaboard ng Visayas at eastern seaboard ng Mindanao. Yung pong mga area ko pong nabanggit ay makakaranas po ng mga malalakas na hangin at magbibigay po ito ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan at payo po sa ating mga kababayang mangingisda at yung gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat ay huwag po munang pumalaot sapagkat napakadelikado po doon. Sa ngayon po, itong bagyong Lawin ay tinatahak ang direksyon na west-southwest po. Ito po ba ay magpapatuloy sa ganitong pagkilos o maaari pa itong magbago? Ano po ba ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na oras? So yung tinatahak po ng bagyong si Lawin is west-southwest hanggang maaari pong pinakikita po ng ating mga data na hanggang Lunes ito ay ganun pa rin ang kanyang direksyon. Maaari pong pagsapit ng hapon ng Lunes ito ay bahagyang gagalaw pa direksyon na northwest at dun po yung tatahakin po nito yung lugar ng eastern seaboard ng Southern Luzon, lalong-lalo na po yung pagtahak niya dito sa gilid ng eastern section ng Central Luzon, particular dun sa karagatan ng East Philippine Sea. So pag nag-northwest, ito po ay wala pong posibilidad na ito'y mag-landfall. So may dalawa po tayong senaryo na tinitignan. Apo. Yung isang senaryo ay yung hindi magla-landfall na kung saan pag gilid nito ay dire-diretso to pupunta pa norte dito sa East Philippine Sea. At yung isang second scenario na maaaring mangyari sa Huwebes o Biyernes, posibleng magkaroon ito ng pag-landfall dito sa Northern Luzon. Dahil nga po weekend na naman po bukas, ano po ba ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan at ano po ba magiging lagay ng panahon sa weekend para sa kanilang mga plano tuwing lalabas? So ano po ba? Sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas, asahan natin na talagang may mga pag-ulan doon at malalakas na hangin. At gayon din po dito sa eastern section ng Southern Luzon ngayong weekend, dito po sa may Bicol region, na may pag-ulan po tayong maitatala. Yung pong nalalabing bahagi ng ating bansa, tuwing umaga hanggang pagsapit po ng hapon, maganda ang panahon at yung tsansa po na magkaroon ng mga pag-ulan na dulot po ng mga localized thunderstorm, pagsapit naman po yun ng hapon o sa gabi, lalo na dito po sa Metro Manila. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako si Amor La Rosa. Magandang gabi po. Balik sa iyo, Professor Edmond. Salamat, Amor. Ang salitang equinox ay mula sa salitang Latin ng equus. Ang ibig sabihin nito ay equal at nox, ang ibig sabihin naman ay night. Sa madaling salita, equinox means equal length of day and night. 12 hours daytime at 12 hours nighttime. 2 beses lang po ito nangyayari taon-taon.
Ang equinox ng March 21 ay tinatawag nating vernal or spring equinox. Ito ang araw kung saan nagtatapos ang winter at simula naman ang spring. Samantalang ang tinatawag naman nating autumnal equinox dito sa Northern Hemisphere ay kung saan kasama ang Pilipinas, ito ang araw na kung saan nagtatapos ang summer at simula naman ang autumn. Sa mga araw ng mga equinoxes, sumisikat ang araw eksakto sa east at o silangan at ito'y lulubog naman eksakto sa west o kanluran. Sa buong taon, dalawang beses lang ito talaga sumisikat sa east at lumulubog sa west. Ang araw ay hindi tulad na alam nating araw-araw itong nangyayari. Mali po yun. Ang dahilan nito ay nakatilt o nakatagilid ang mundo ng 23.5 degrees habang ito ay nagro-rotate at nagre-revolve around the sun. Sa mga susunod na araw, mapapansin natin ang paghaba ng gabi kesa sa oras ng araw. Bukas, ang sunrise ay 5:45 a.m. at sunset naman ay 5:53 p.m. Bakit ba hindi ito tugma sa oras na tinatawag nating equinox? Ang sagot dyan ay ang Pilipinas ay wala sa equator. Tayo ay matatagpuan sa taas na 15 degrees north above latitude na kung saan ang equator na ito ang dahilan kung bakit sa October 1 pa natin, ang sunrise ay sa 5:46 a.m. at ang sunset ay 5:46 p.m. Ito ang araw na magkasing habang araw at gabi dito sa Pilipinas. Kaya mapapansin niyo sa mga susunod na araw, linggo at mga buwan, magiging mas mahaba na ang gabi at mas maiksi na ang araw. Magiging malamig na ang ating panahon, kabaligtaran naman ito pagdating ng vernal equinox o spring equinox na kung saan mas mahaba ang araw, maiksi ang gabi. Wala pong katotohanan ng paniniwala na maaring tumayo ang isang itlog pag sumasapit ang araw ng equinox. Ito po si Edmond Rosales. Sana nabigyan namin kayo ng dagdag kaalaman para mas maintindihan pa natin ang lagay ng ating panahon.